Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga ka-airsoft, wala muna po tayong ngayon, no? Wala muna tayong sounds ngayon. Pa-check mo nga sa loob kung clear yung voice. Wala muna tayong sounds ngayon, no? Kasi nandito ako sa labas ng shop. Meron po kasing ini-install ginagawa doon sa loob ng shop natin, no? So ngayon, ito pwede mo itong gamitin, no? Naka-online na. Nandito tayo ngayon sa labas. Daming unit na nasa harapan natin, no? Mula sa iba-ibang ka-airsoft natin to. Okay, number 1, Sir Jose Antonio Miguel, no? Prats of Poblacion, Surigao del Norte, okay? Si Sir, kunin mo nga yung Glock, yung una niya napili sana. Ang unit natin kay Airsoft, no, na si Sir Jose Antonio is the CZ Tactical Sports 2. No? What is good and special about this, ibabangga natin dun sa una niya napili, which is the high-end edition Glock. No? Actually, okay naman si Glock. Okay din naman yung napili niya kasi high-end edition yun eh. Alam nyo naman, binibida ko yun, di ba? SRC and Umarex collaboration. Pero kasi, ganito yan. Kung itatapat natin tong Glock na to versus dito sa Tactical Sports 2 na bidang-bida sa itong mga nakaraang linggo sa atin, no? Kung ibabangga natin siya rito, mangangamote talaga to, no? Glock is hard polymer lang ang body. Okay? Then, ang upper niya is alloy. Pero itong unit na to, ibahin nyo. Kasi ang laman loob dito, ang internals nito ay CNC. Okay? CNC means full steel. Okay? Yan. Okay din naman to. Kaya lang, it's just that, kung ibabangga natin dito, hindi mangangamote talagang Glock. Okay? Kahit naman sa live kahit sa totoo, talagang yung mga Glock user, pag binangga na sila sa mga ZZ, talagang nangangamote na sila, di ba? Kaya nga sinabi, ang ZZ, Shadow 2, Tactical Sports 2, talagang nasa top yan. Bihirang-bihirang makakita ka ng mga nagpa-practical shooting na ginagamit is Glock, di ba? More on nagpa-practical shooting is yung mga performance na unit, like number 1, ZZ, the Infinity, the Metrillo. Yan yung mga talagang top di ba? Bihirang-bihira yung lumalaban ng competition na makikita mong naka-Glock. Okay? Siguro masabi natin, sorry, kung hindi ko nais basagin yung trip nyo kung talagang Glock lover kayo. Again, sinasabi ko, okay si Glock. Kaya lang, kung ibabangga natin siya doon sa mga more competitive unit, mangangamote po talaga siya. Okay? Yan nga, tulad nga sabi ko, ito yung unit niya na nauna. Ngayon, kasi ganito, no? Mga Airsoft, 99% ng customer ng Bigman is dumadaan din talaga sa akin. Nakakausap ko, ina-advisean ko, no? So, ito yung unit na una niya napili. Ngayon, dumating sa point na pinaliwanag ko, sir, para, kumbaga parang disclaimer na rin, no? Na ito po yung meron kong Glock, ito yung characteristics ng Glock, gano'n, di ba? Ipinaliwanag natin. Then eventually, all of a sudden, pasend nga sa akin yung mga mas marirecommend mo kesa dun kesa dun sa Glock. Actually, nagbayad na to. No? Nagbayad na, nag-send na siya ng payment for this. Kaya lang biglang napahinto. Sige, pakibigay kay Sir Alan Ong yung link nito. At saka dyan kay Sir Jose Antonio. Alan Ong yung yung nagpadala ng mga no? Especially itong episode natin ngayon mga ka-airsoft. Dyan lang kayo kasi Dear Bigman to, no? Merong ka-airsoft sa atin na humihingi ng tulong. Okay, humihingi ng tulong, syempre, sino ba naman tayo para hindian siya, di ba? Humihingi siya ng tulong, ipagkakaloob natin yung tulong na hinihiling niya. Okay? Para syempre happy yung ka-airsoft natin. Okay, dito na muna tayo, focus tayo rito. No? Itong unit na to, tulad nga sabi ko sa inyo, ito yung una niya napili. All of a sudden, bigla nagpasend siya, nag-come up siya rito. Itong unit na to, sa totoo lang mga ka-airsoft, no?
di hamak na ang layo ng presyo nito dito, no? Malayo talaga, no? Hindi lang ako pwede magbanggit ng presyo, pero malayo ang presyo ng Tactical Sports 2 dito. Actually, halos doble. Halos doble ang presyo, no? Pero dito siya nag-come up. Again, kung pagbabanggain lang natin ang Glock na high-end to, hindi to ENC, hindi to double bell, hindi po ito WE. This is a Umarex and SRC collaboration. Dalawang malaking kumpanya nag-collab to create this unit. Pero, hindi sila uubra rito. ito na yung Holy Grail. Sabi nga, di ba? Ito yung Holy Grail sa lahat ng mga ZZ. This is the Tactical Sports 2. Lahat nandito na. Pakita ko sa inyo, isa-isahin natin. Number 1, naka-optic sight. Then, adjustable rear sight. Okay? Si Glock, conventional lang. Conventional sight lang. Di ba? Conventional sight lang. Makikita nyo yan. Di ba? Hindi man siya naka-optic. Di ba? Ayun. Number 2, naka-magwell. Yung unang napili ng ating bossing is walang magwell. Okay? Number 3, kasana natin mga airsoft. Naka-fix outer barrel. Okay? Itong unit na to, kahit high-end edition siya, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Ayan, no? Not unless i-request ng ka-airsoft na Big Man, gusto ko yung SRC, Umarex collaboration, pero gusto ko naka-fix barrel. So, i-grant natin. I-fix barrel natin. Pero kung hindi naman ni-request, hindi natin i-grant yun kasi iba-iba ang taste ng mga airsoft natin. No? Especially sa mga high-end unit, especially sa mga classic unit, hanggat maaari, hindi tayo nag-fix outer barrel. Pero kung i-request, bibigay natin. Pero, at saka isa pa, no? Kung yung unit is hot item, halimbawa, ano ba yung mga hot item natin? Mga high kappa, mga ZZ, mga Godfather series, 5.1, 6.0, di ba? Kung hot item, pinifix outer barrel natin. Maliban na lang kung yung unit is classic, hindi natin basta ipifix outer barrel hanggat hindi nire-request nung ka-airsoft. Tandaan nyo, yung taste ko, iba sa taste mo. Yung taste niya, iba rin sa taste mo. Kumbaga magkakaiba tayo ng taste, magkakaiba tayo ng gusto. Okay? So, sabi na muna natin to. Huwag na tayo mag-focus dito dahil nandito tayo sa CZ. Naka-fix outer barrel. Ayan, no, hindi siya kumakalo. Okay? Naka-fine tuning, naka-trigger jab, naka-hop up rubber, at naka-hammer protection pad. Ang upgrade na karga nito, 5. Fix outer barrel, fine tuning, trigger jab, hammer protection pad, hop up rubber. Ang hindi lang naka-upgrade dito is the alam niyo yan. Malamang alam niyo yan. Hindi lang naka-upgrade dito mga airsoft is yung nozzle. Yung nozzle kasi niya is stock pa lang. Hindi nga, ganito kasi yan. Merong stock nozzle, merong premium nozzle, merong anti-freeze nozzle. Yung anti-freeze nozzle, yun yung pinakamatindi sa lahat ng nozzle. Yun, ginagamit yun pag tipong magko-compete ka na. Diba? Pero kung let's say daily pistol, daily firearm, hindi ko sinasuggest na mag anti-freeze nozzle ka. Kasi, unang-una, merong mga advantage and disadvantage bawat upgrade na ginagawa. Okay? Ayan. Isa pa sa meron tong unit na to is adjustable rear sight. Pwede mong i-adjust whatever the sight na compatible sa'yo. 12 o'clock, 6 o'clock. Pwede rito i-adjust. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, gumagalaw yan. Ina-adjust lang ng screw rito. Okay? Kaya the best to, in terms of firepower, kayang ibigay nito. Bakit? Itong unit na to is capable of 3 types of gas. 12 kg, 14 kg, and CO2. Okay? While the other unit, even this one, the Drug Lord's pistol, capable only of 12 kg to. Diba? Pero ito is capable of 3 klase ng gas. 12 kg, 14 kg, CO2. Ibig sabihin, lahat ng gas na available on the market, pwede mong gamitin dito. Wala kang pipiliin, wala kang sisinuhin. Okay? Ngayon, itong unit na to, based dun sa pagtitimbang na ginawa natin nung nakaraan, kulang-kulang 1.5 kilo.
So, para kang may bitbit sa kanya ng 1.5 kilo. Nakita ko, nakausap ko yung ka-airsoft natin, napagtanto ko na hindi naman siya ganong katandaan. So, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun, kayang-kaya niya yung unit na to. Okay? Hindi siya mahihirapan dito sa unit na to. Kayang-kaya niya kasi batang-bata pa naman. Ngayon, kung ang gagamit is masasabi natin mga senior, that's the time nakakabig ako. Medyo mahihirapan ng senior dito. It is because mga airsoft, 1.5 kilo. Ganun ang bigat niya. Okay? Wala pang setup yun, ha? Wala pang setup. The unit itself. Okay. Isa pa sa kinagustuhan ko rito sa unit na to, actually gustong-gusto ko siya. Bakit? Single action lamang siya. Ayan, no? Pag ginagalaw mo, hindi bumababa yung hammer. Hindi katulad ng mga double action. Di ba? Ito single action. Same as the 2011, same as the 1911 siya. Okay? Lahat halos ng pinapangarap na features ng technology ng bawat pumuputok is nandito, nakakabit dito. Kaya sulit na sulit ang pagkakapili ng ating bossing dito. Okay? So start tayo, no? Start tayo. Jose Antonio Miguel Prats, ito na po yung unit mo, sir, no? De-demo yung test fire natin. Okay? Sir Jose, this is your magazine. Yung magazine mo is full metal with a base plate sa baba. Since may base plate siya, ang pinakasilbi nito is to protect your magazine. Halimbawa lang nalaglag yung magazine. Dahil sa base plate na to, just in case nalalaglag, may first line of defense. Okay? Hindi siya direct hit from the ground dahil mayroong base plate. Napaka-importante po niyan. Pero it doesn't mean na pwede mo na siyang ilaglag-laglag. Hindi pa rin po pwede siyang ilaglag. Okay? Ang sa akin lang, just in case na aksidente, nalaglag, kahit pa paano may protection. Mas mabuti na yung may protection kaysa wala. Okay? Diba? Okay, ngayon, meron tayong tinatawag na silicone oil, di ba? Meron tayong silicone oil, meron tayong lubricant. Actually, ngayon nga, meron tayong maintenance, di ba? Maintenance agent. May step 1 and step 2 tayo. Ano ba yung step 1 natin? Ano yung maintenance agent natin? Ano ba yung step 1, step 2? Yung step 1 natin, ano? Deep cleaning. Deep clean. And step 2 natin is dissolving. Diba? Yan, ha? Kumbaga, deep clean, talagang ito. Pakita ko sa inyo. Okay, this is the step 1. Ayan. Step 1, deep clean. Okay? Ito yung step 2 natin, dissolving. Ibig sabihin sa step 1, deep clean, flushing yan. Inaalis niya lahat ng contaminants, mga old grease, aluminum flakes, aluminum powder na naiipit na nandun sa unit natin. Ito ang responsible doon para maialis niya yun. Okay? Kaya nga dito sa Bigman, di ba, meron tayong PMS every 3 months. Free natin na ino-offer yon. Bakit? Halimbawa ito binili mo sa akin. Okay, ginagamit mo sa araw-araw, no? After 3 months, pwede mong ibalik dito. Lilinisan natin, i-maintain natin, ibabalik natin siya, i-restore natin doon sa unang setting niya. Okay? Siyempre, kailangan ng adjustment, kailangan ng cleaning, kailangan ng degreasing, kailangan ng panibagong lubricant, kailangan yon. Ito ang magbibigay sa iyo ng yung step 1. Okay? Pag palagay na natin, nalinis na natin. Ano yung susunod? Susunod yung step 2. Okay? Dissolving. Ibig sabihin, lahat ng naiwan na hindi naalis nito, na i-flush nito, ito ang responsible. Lulusawin niya ngayon. Di ba? Lahat ng grasa, lahat ng old lubricants na nandun sa kaloob-looban ng unit, ito ang responsible. Dissolving agent. Lulusawin niya. Okay? Kaya pagkatapos nito, yung unit mo is tuyong-tuyo. Walang kalubri-lubricant. Doon papasok to. Yung silicone oil. Ito yung lubricant na i-apply natin para yung unit mo hindi siya maganit. Okay? Mamaya na. Papakuha ko na lang sa'yo. Kaya importante nandito. Okay, number 1, silicone oil,
hindi ito WD-40, hindi po ito ordinary oil, no? Special type of oil to. Why? Kasi kaya niya mag-penetrate even without acetone. Bakit kailangan without acetone? Yung acetone is hindi katanggap-tanggap sa unit natin. Yung acetone, pwede niyang palutungin, pwede niyang sirain yung nozzle natin at saka yung mga o-ring. Kaya hindi advisable gumamit ng lubricant na may acetone content. Okay? Number 1, press the valve. This is the output valve. Press the valve. Okay, then spray. Dito, inlet valve, spray. Sa magazine, dalawa ang i-sprayan mo. Okay? Output valve and inlet valve. Sa unit, dako tayo. Kasa, ilak manually, isprayan natin yung itim dito, yung nozzle. After that, okay na yan. Release, rest. Okay, rest. Sa mga previous vlog natin, kung bibisitahin nyo yung YouTube channel natin, nasanay tayo na yung unit, hinahatak natin to. Pero syempre, meron tayong mga changes na ginagawa. Meron tayong mga bagay na ginagawa para na ina-adapt para mas mapabuti yung pag-operate natin ng airsoft. Okay? Hinahatak natin to. Which is, ngayon, binago natin. Huwag nyo nang hahatakin to. Ito ang hatakin nyo. Ayan, di ba? Yan. Kasi para hindi mapudpod, yung wear and tear, hindi maging present sa unit. Okay. Dako tayo rito. So, this is the BBs na gagamitin natin. Ang tawag dito ay speed loader. Loader. Real loader. Okay? Ginagamit natin to para yung paglalaro natin, yung pagre-refill natin ng air ng bala doon sa airsoft natin, mabilis para hindi ka mahirapan. Okay? So, gamitin natin 0.30 grams. Bakit 0.30 big man? Kasi mga airsoft, mas mailalabas ng unit na ito dahil malakas to kung mas mabigat ang bala. But it doesn't mean na hindi ka na pwedeng gumamit ng 0.20 and 0.25. Actually, yun ang pinaka-recommended. Especially kung ang gagamit is newbie, baguhan, nagpapamiliarize pa lang doon sa unit. Pero kung ang gagamit is pro, talagang marunong na, pwede kang dumiretso rito. It's just that, pag newbie pa, doon natin dinadala muna sa 0.20 and 0.25 kasi the more mabigat ang bala, the more fatal ang damage. Okay? Ngayon, takay natin ito. Put your thumb here, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po natin. Okay, mga airsoft, maximum rounds is 27. Ay, saway naman. Tawagin mo muna sila. Maximum rounds na bala ay pakitawag mo ni mama mo. Maximum rounds na bala mga airsoft is 27. Pakitawag mo muna yung mama mo. Isa pang may tumahol. Maximum rounds is 27, no? Sa magazine natin. Ngayon, hindi mo kailangan punuin yung magazine natin ng 27. Kasi pag pinuno mo siya ng 27, kawawa yung spring natin. Okay? Kawawa yung spring natin, possible masira, possible ma-stress. Medyo mahirap kumanap ng spring. Okay? Pansinin nyo yung bala natin, merong isang bungi. Pag merong bungi, kalugin ninyo sideways, mga airsoft, para umalign yung bala. Pag wala na, naka-align na lahat, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, pwede na po yan. Okay? Pasok natin sa unit, malakas. Okay? Huwag mong itutulak kasi hindi siya maglalak. Okay? Pasok mo sa unit, malakas, kasa. Ready to fire. Okay? Ngayon, magpa-firing po tayo. Unit po ito ni Sir Antonio Miguel of Narciso Street, Poblacion, Surigao del Norte. Firing po tayo mga airsoft. Firing.
Bakit hindi siya pumutok? Kasi wala pa siyang hangin. Green gas. Oh, sorry. Comedy ang nangyari. No? Wala pang hangin. Gel? Okay, no? Wala pang hangin. Ngayon, may hangin na. Maghahangin na tayo. Gamit natin 12 kg. Okay? Upside. Ay, gusto niya i-chrono natin. Lagyan natin siya ng 0.20. Para lang kahit paano ma-chrono natin siya, ha? Ang hirap. Nalagyan ko na kasi ng 0.30 mga ka-airsoft ngayon ko lang naalala na i-chrono natin para at least may idea yung ka-airsoft natin kung ilan yung FPS ng unit nila, no? Mga ka-airsoft, normally ang FPS ng isang shadow na ganito is around 320 to 340. Pero tignan natin, no? Upside down, then press down. 12 kg yan, ha? Oops, sorry. 1, 2. Okay, nilagyan natin 2 seconds lang. Bakit 2 seconds lang? Enough na po yun para yung unit natin mag-fire ng 40, 50, up to 60 rounds. Naka-upgrade po kasi to, kaya hindi natin kailangan ng sobrang dami ng gas. Kaya dito fire. Wala ba nalakala yan? Firing po tayo mga airsoft, ha. Firing. Sige, pakita mo. 407. Mga airsoft, 407 ang FPS niya sa unang putok. Normally, 320 to 340 lang to. Pero 407. Firing. Pakita mo. Bakit sa akin mo pinapakita? 398. 398. Malakas pa rin yan, mga airsoft. Firing. 401. 401. Malakas po yan. Firing. 404. Diba? Nasa 400 FPS ang shadow natin. Diba? Normally yan, kung sa iba, hindi upgraded, 320 to 340 lang yan. Pero dahil sa atin, upgraded, nasa 400 FPS. Mga airsoft, hindi pa converted ng high FPS to. Nasa fine-tuning and trigger job pa lang ang upgrade nito. Hindi pa natin kinonvert ng high FPS, kaya mga ganun pa lang FPS niya. Pwede pa natin i-convert. Ang gamit natin na gas 12 kg. Pag gumamit ka ng 14 kg, yung 401, 404 FPS, magiging 454 FPS, 460, 470. Pag gumamit ka ng CO2, magiging 500 plus FPS na po siya. Okay? Firing po tayo mga airsoft. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Nag-fire tayo ng ilan? 25 rounds. Meron pa pong laman to. Marami pa pong laman to. Para po patunayan sa inyo, nilagyan natin kanina 2 seconds. 25 rounds pinaputok natin. 26, 27, 28, 29, 30. Nakaka 30 rounds na po tayo sa 2 seconds sa gas. Pair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 seconds na gas, nakaka 40 rounds na po tayo. Tignan natin kung kaya natin mag 50. 1, 2, 53, 4, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nakaka 60 rounds na tayo mga ka-airsoft. Ay, tama, 51, 60 rounds, di ba? Ay, hindi. Nakaka 50 rounds na tayo. Di ba sabi ko nga, di ba? So, nakaka 50 rounds na tayo. Meron pa mga ka-airsoft. Kasi bakit? Paano ko nalaman na meron pa? Kasi malamig yung magazine natin. Pag malamig yung magazine, ibig sabihin may activities ng green gas sa loob. Ibig sabihin, meron pa siyang green gas. Tignan natin, baka mag-60 tayo. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Nakaka 70 rounds na tayo mga ka-airsoft. 2 seconds na gas pa lang yan.
napakatipid na maituturing, di ba? Ang lamig ng magazine natin. Okay? Tignan natin, diretso natin. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 rounds na mga airsoft. Ayaw nang tumigil. Napakatipid talaga ng unit. Okay? Mga airsoft, pag itatabi na, tapos na maglaro, hindi na gagamitin, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin bago mo itabi. Okay? Pasingawin lang dito. Okay, dami nun. Okay, ito. Unit to ng ating airsoft, Jose Antonio Miguel Prats of Poblacion Surigao del Norte. Next unit natin, no? Unit ng aming ka-airsoft, okay? Si Sir, Jasper Aquino of La Union. Favorite niya, okay? Coco Martin Edition, the Drug Lord's Pistol. What is good and special about this? This is a classic unit. Walang rail. Number 1, fixed front, fixed rear. Kita nyo, yung design na yan, hindi print yan. Naka-engrave po yan, naka-emboss. Diba? Napakaganda. Ito mismo yung ginagamit ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Ito yung ginagamit niya doon sa serye ng Batang Quiapo. Okay? Ito yung ginagamit niya as a gangster, drug lord, sindikato, no? Ito. Napakaganda, napakalupit niyan. Bihirang-bihira kayong makakakita. What is good and special about this? Itong unit na to, mga airsoft, naka-upgrade, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad only. Tatlo lang upgrade ito. Hindi pa siya naka-fix outer barrel kasi hindi naman ni-request nung ka-airsoft natin na i-fix outer barrel. Bakit? Classic unit to. Mawawala yung pagiging classic niya pag naka-upgrade siya ng fix outer barrel. Okay? Napakaganda, napakalupit. Papakita ko sa inyo. I-demo yung test fire natin. Okay, so this is the magazine, mga airsoft. Classic na classic. Makikita nyo na hindi siya dual stock. Single stock magazine lang siya. Okay? Ngayon, lagyan natin ng silicone oil. Siyempre, press the valve, then spray. Okay, after that, dito rin sa ilalim. Kunin natin ng unit. This is a 1911. Same as the 2011. Ini-sprayan sa gilid, ini-sprayan sa nozzle. Spray lang po tayo sa nozzle, spray lang po tayo sa gilid. Okay, after that, okay na yan. Hatak, release. Pag ayaw, hatak mo na. Ayan na. Ngayon, lagyan natin ng gas, mga airsoft. Gas, upside down, then press down. Diretso, then press down. 1, 2, 2 seconds is enough para sa isang full round. 2 seconds is sobra-sobra para sa isang full round. Atakin atakin to, put your other thumb here, all the way, hatak, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo using our reloader. Pasok po natin sa unit, mga ka-airsoft. Asa. Ready to fire. Again, 2011 to, may beaver tail, may hammer, may trigger, may safe. Okay? May safe yan. Ang safe niya, classic talaga, di ba? Yung mga modern na unit, ambidextrous is safe. Ibig sabihin, kabilaan yung safe. Ito, dito lang sa side na to, kasi nga classic to. Di ba? Pag nilagyan natin dito, magiging modern na siya. Hindi na siya magiging classic, so mawawala yung pagiging classic niya. Kaya dito lang sa side na to. Okay? Firing po tayo, mga airsoft. Firing! Sarap niya. Solid. Siyempre, 1911 di ba? Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Release that slide. Press the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Unit na ating ka-airsoft, the 1911, the Drug Lord's Pistol. Pasingawin, make sure walang lamang bala, dapat walang lamang gas. Pasingawin. Okay. Dami pang gas. Matipid kasi ito. Okay, kasi naka-upgrade. Unit na ating ka-airsoft, Jasper Aquino of San Fernando, La Union. Ito na po yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Okay, ngayon, mag-iiba naman tayo ng storya, mga airsoft, no? Meron tayo sa ating taga Davao, actually taga Davao, bumili dito, straight dito sa atin. Siya si Sir Alan Ong of Davao, no? So, bumili siya sa atin kasi nakita niya yung unit natin is malalakas, upgraded.
Okay. Ngayon bumili siya sa atin, pag uwi niya sa Davao, all of a sudden, nauna kasi siya sa Davao. Yung unit niya is pinaship lang natin. Pag uwi niya, syempre, tinesting niya yung unit. Wow, okay, malakas naman. The only problem with dun sa tinesting niya unit, mga ka-airsoft, is pinakrono niya. Walang masama doon. Pakrono mo, patest mo. Basta ikokrono ng maayos, itetesting ng maayos. Okay? Unang-una, maraming pipitsuging krono. Maaring yung result ko is iba doon sa result nila. Okay? Pangalawa, maraming different na klase ng bala. Meron Taiwan BBs, meron China BBs. Maraming different grams ng bala. Merong 0.25, may 0.30, merong 0.20. 0.20 grams ang ginagamit sa pagkokrono. Tapos, sa gas na gagamitin mo, 12 kg gas only. Ang gagamitin mo para makuha mo yung eksaktong result ng iyong krono. Okay? Lucas, saan yung magazine ito? Ayun yata sa loob. Okay. Yung unit niya kasi is the MK series of the 2011. Actually, wala na tayo nito. Ubos na to. MK series of the 2011, ano bang karga nito? Number 1, naka-fix outer barrel. Okay? Naka-fix outer barrel. Hindi malakas ang kalog. Huwag mong ikakalog yung unit mo ng yung barrel mo ng up and down, left and right. Hindi kinakalog yun. Ang fixed outer barrel, front and back. Patingin ako ng unit na hindi naka-fix outer barrel. Ito, for example, black, hindi naka-fix outer barrel to. Ayan, oh. Pakikita natin, oh. Kumakalog siya front and back. Pero ito, makikita niyo mga ka-airsoft ko. Kalugin natin front and back. Walang kalug. Meron man kaunti, gabuhok, ang tawag doon clearance. Okay, ayan, oh. Halos wala. Kaunting-kaunti lang. Clearance po ang tawag doon. Naka-fix outer barrel to. Pag sinabi kong yung unit naka-fix outer barrel, totoo po yun. Hindi ko i-claim, hindi ko sasabihin na yung isang unit is hindi naka-fix, na naka-fix outer barrel kung hindi naman talaga naka-fix outer barrel. Okay? Pag sinabi kong yung unit naka-upgrade ng half-up rubber, naka-upgrade po yun. Hindi ko sasabihin na naka-upgrade ng half-up rubber kung hindi naman naka-upgrade ng half-up rubber. Okay? Ganun yun, mga ka-airsoft. Itong unit na to, ang karga nito, fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, half-up rubber, and hammer protection pad. Yun ang karga nito. Okay? Ngayon, pagdating doon, krinono nila. Hindi ako pwede magtiwala sa krono nila ron. It is because, ang tanong, 0.20 ba na Taiwan yung ginamit? Magkaiba raw kasi kami ng krono rito. Hindi naman siguro 0.20 yung ginagamit nila. Di ba? Di ba? Yun lang yun, mga ka-airsoft, no? Kaya nagtataka lang ako. Pero ngayon, nandito yung unit, krono ulit natin. Okay? Kasi papaship na to, sabay na to. Mauna na to, yung block niya may iwan dito. Yun yung pag-uusapan namin kung ano yung gusto yung upgrade na ilalagay. Okay? Masagasin ito, look. Okay, this is the magazine. Lagyan po natin ng pang-chrono, 0.20. Okay? Hatakin natin pababa. Put your other thumb here. Ha? Okay, pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay mga ka-airsoft, firing. Pakikita ni Lucas yung result. 500. Yan? 500. 500 pa nga ngayon. Diba? 500 FPS. Malakas pa sa rifle. Oh. Boy, video mo nga. Send mo sa kanya. Video mo ako. Tapat mo yan. Hindi, bigay mo na kay mama mo yan. Magpa-fire na lang tayo. I-video mo ako. I-video mo ako. Ako dito. Yan, diyan ka sa... Sir Alan Ong, ito po yung unit nyo na sabi nyo na Krinono dyan, pero mababa yung FPS yata.
chrono po natin. Actually, pinuto ko na kanina 500. Firing. 492. Pakita mo. 492. 492. Check mo. Pakita mo. Okay? Firing. 490. Sigaw mo sana. Malakas boses mo. 490. Okay, pakita mo sa camera. Firing. 483. 483. Grabe to, animal to. Sa totoo lang. Hindi ko lang alam ba't sinabi nilang mahina to. No? Okay. Firing. Ilan? Chrono. 485. 485. Grabe mga Airsoft, no? Pahina na ng pahina. Pero malakas siya, di ba? 485. Saan ka makakakita ng pistol na ganun? Di ba? 12 kg pa lang yung gamit natin dito. Paano pag 14 kg natin to? Paano pag sini-auto natin to? Mas malakas siya. Firing natin, ubusin natin. Firing. Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit na ating ka-airsoft, Alan Ong of Davao. Ito na po yung unit mo, bossing. Sa nagsasabing mahina siya, hindi ko lang alam kung bakit niya nasabi at paano niya nasabi. Pero, kayo na po magdesisyon, mahina po ba o malakas. Kasi ngawin, pag hindi nagagamitin. Make sure walang lamang bala. Sir Alan Ong, ito na po yung unit mo. Papak ko na po ulit. Ipapaship ko na po ulit. Tapos, merong block dito. Dito. Gusto niyang ipa-enhance, no? Siguro yung lakas. So, let's see. Papauna ko na itong 2011 mo, ha? Itong block dito, ipapahuli ko, then pa-check natin kung anong kailangan. Tapos, meron siyang ibinalik na magazine. Actually, hindi ko alam kung bakit niya binalik to. Wala naman singaw. Check natin. Pasok natin. Ano bang comment ni Sir Alan Ong dito? Parang may singaw sabi niya. May singaw? Tanong mo, sir, ano bang comment nyo dun sa extra magazine? Ayan, pasingawin na natin. So far naman, okay naman kasi pumutok. Okay, mga bossing, ito na po yung unit ng ating Airsoft. Sir Alan Ong of Davao. Bali, papak natin and ipapashipping natin, isasabay na natin ito, no? Ipapauna ko na to, Sir Alan Ong. So, ito is yung Glock mo. Iaano na lang natin. Online ba siya? Ito ipapacheck ko sa gunsmith natin. Paki-plastic to. Tapos lagyan mo ng info, Alan Ong. Okay, ready for packing and for shipping. Ngayon mga Airsoft, ito na yung pinaka special ng ating vlog. Okay? Merong isang ka-Airsoft, nakatira siya sa bundok. Okay, no? Nakatira siya, kumbaga sa anong tawagin to? Bulu-bunduking parte ng bundok. Okay? Hindi ko alam kung ano yung tawag sa kanila, pero ano siya, dumagat. Isa siyang dumagat. Isang parang klase ng, paki-correct nga ako, paki-educate ako mga ka-airsoft pa. Kung ano yung dumagat, no? Dumagat, hindi ko basta dumagat, no? Dito siya sa gawing how do you call this? Baluarte ng Aurora.
and Aurora Province and Angat, Bulacan. Looban daw sila, no? So, kung nandito ka sa Angat, Bulacan, kailangan mo maglakad ng almost 8 hours para makapunta ka doon sa tribo. Parang ito yung mga taong ano ba yung dumagat? I-search mo nga. Dumagat people. Okay, dumagat. Basta, no? Hindi ko kabisado talaga, no? So, isa siyang dumagat. Basahin ko na lang yung kwento niya. Okay. So, okay. Hello, big man. Okay. Dito po ako nakatira sa bundok sa pagitan po, boundary po ng Aurora Province and Angat, Bulacan, DRT, Bulacan, na napapaligiran po kami. Okay, kumbaga siguro, naiikutan sila. Okay? Sa tuwing may data ang aking cellphone, napapanood ko po kayo. Nasa 4 years na po akong nanonood sa inyo. Yan, okay. Akin na. Dumagat people to. Ayan na. Ayun, yun yung keyword. Yun yung keyword na iniisip ko. Indigenous people of Dingalan. Oh, Aurora nga, Dingalan di ba? Okay, yan, dumagat. Ayan siya mga ka-airso po. Lapit niya para makita. Yan, pakita mo sa taas. Ayan, dumagat. Ano nga sila, mga indigenous, no? Mga tribo, mga ganon, no? Ayun, 4 years na raw siyang nanonood sa atin. Yung 4 years na panonood ko sa inyo, ibig sabihin, 4 years na rin po akong naiinggit sa mga dinedemo mo. Okay, dinedemo ko raw. 4 years na raw po siyang naiinggit. Okay? Mayroon po akong unit. Iniregalo lang po sa akin ng isang dayo na taga Kapatagan. Siguro dahil nga bundok siya, siguro sa Kapatagan, no? Sa paano sabihin to? Hindi sa bundok. 'Di ba? Kasi syempre sa bundok hindi patag. Sa Kapatagan, sa baba siguro, no? Okay, iniregalo raw sa kanya. Yung unit ko po ay ibang-iba sa unit ninyo. Yung unit ko po ay hindi po upgraded. Okay. Siyempre, most of the unit naman talaga kasi is hindi upgraded. Okay, no? Most of the unit is stock, kung tawagin. Nagkataon lang na dito sa Big Man, ina-upgrade po namin yung unit. Okay? Ayan. Most of the unit, may tinatawag po. Ano yan? Yung letters mo kayo ko yan. Erase mo yan, ha? Ayan lang. Okay. Hindi upgraded. Naiinggit po ako. Mahal na mahal ko po yung unit ko. Naiinggit po ako at natatakot. Dahil ang sabi po ninyo ay may chances, malaki ang chances na mabasag ang outer barrel ng unit kung hindi naka-fix outer barrel. Totoo naman po yun, no? Malaki po ang chances na eventually yung barrel is mabasag, maghiwalay dahil sa lakas ng impact kung hindi naka-fix outer barrel. Tawagin mo siya, padakot na yan. Tawagin mo siya. Okay? Kung hindi po naka-fix outer barrel. Kaya po, doon po mapasok yung fix outer barrel.
medyo mahaba pa yung kwento ng ating bossing. Pero ang conclusion is nakikiusap siya na baka pwede raw ipa-repair, ay ipa-upgrade. Wala po siyang kakayahan na i-upgrade yung unit. Wala siyang kakayahan na gastusan. Yung unit hindi sa atin binili, hindi sa atin nanggaling. Kaya wala po siyang kakayahan. Okay? Ngayon po, napag-usapan po namin ng mga kasama ko si Bigman, ay ng mga kasama ko sa Bigman na gawin na po yung unit. Okay? So, yung unit niya, ito po. The 2011, I don't know kung wala kasing nilabas na ganito ng WE, so malamang sa malamang palit slide na siya, no? Walang nilabas na ganito ang WE, pinalitan yung slide, in-upgrade po namin. Okay? Yung dating unit nakakalug-kalug yung barrel, in-upgrade po namin ng libre. Yung dating unit na hindi naka-fine tuning na po siya ngayon. Yung dating unit na hindi naka-trigger job, ngayon po naka-trigger job na po. Okay? Ayan po, papakita ko po sa inyo. Tapos, general maintenance na rin po namin itong unit. Okay? Basta natin, i-lock natin. Mapapansin nyo mga Airsoft, hindi na gumagalaw ang barrel niya. Naka-fix outer barrel na. Hawakan natin, galaw natin. Hindi na po gumagalaw dahil naka-fix outer barrel na po yung unit ni Bossing, no? So, in short, shinolder na natin. Okay? Hindi na kailangan gumastos yung Bossing natin dahil shinolder na natin yung fixed outer barrel ng unit niya. Okay? Siyempre, napakaliit na bagay para hiyain natin, nakiusap yung tao eh. Actually, no, without hesitation, ipinaship niya sa atin yung unit niya. Nagulat lang rin ako kasi hindi ko expected, no. Nauna kasi yung unit bago yung letter niya eh, no. So naman ako na hiyain natin yung bossing natin. Okay, bossing, sabihin ba natin yung pangalan? Pangalanan ko ba? Sige, pangalanan natin si Sir Rodsan Ador. Okay? Rodsan Ador, ito na po yung unit mo. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, hammer protection pad na. Hindi lang siya naka-half rubber ha, at saka naka-anti-freeze nozzle. Pero, shinolder ko na yung fix outer barrel, which cost you around 4,500. Ayan ha, fix outer barrel 4,500. Fine tuning trigger job 1,500, so 6,000. Then the hammer protection pad 900. So all in all, kulang 7,000. Ako na magsha-shoulder nun para ang gusto ko lang is mag-enjoy ka, sumaya ka sa paglalaro mo ng airsoft, di ba? Okay, so mga airsoft, ito na yung unit natin airsoft, naka-fix outer barrel. Okay na, testing natin syempre para yan, lagyan natin ng gas. Kanina, meron akong narinig na sumisingaw dito sa unit mo. So, gawa na. Tapos, wala kang silicone oil, papadalhan kita. Okay? Papadalhan kita, bibigyan kita ng silicone oil. Pasok. Kasa. Firing. Sarap po. Yung unit niya, back to life na ulit. Yung unit mo, Rodsan Ador, ito na po yung unit mo. Ipapashipping na lang rin namin. Okay? Doon na lang ipapashipping kung saan yung sabi mong nearest na JNT dyan sa lugar ninyo. Okay? Hindi ko kasi, doon kasi sa lugar nila, syempre, dahil nasa bundok yun, walang JNT, walang flash doon. So, pinipick up lang nila doon sa pinakamalapit sa Kapatagan, pagbaba nila. Okay?
Kung di ako nagkakamali, ang pinakamalapit sa kanila is sa Angat, Bulacan. Okay? Unit ng ating ka-airsoft. Grabe. Napagod ako. Ang dami ng dinaming test fire natin. Ang dami ng pinaliwanag natin. Rodsan, Adoption na po yung unit mo. Ipapashipping po natin. Libre. Wala kang babayaran. Okay? Ayun. Wala bang mga nagpapa-shoutout? Lahat nakapokus sila, no? Okay mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong coach. Big man.